Mahirap ipaliwanag kung bakit pinili ni Teresa ang isang liblib na kumbento sa kabundukan bilang tahanan matapos niyang magdesisyon pumasok sa buhay relihiyoso. 29 na siya nang maglayag paakyat, dala ang isang maleta, ilang lumang libro at isang katahimikang tila mas mabigat pa sa kanyang balikat. Hindi naman niya tinatakasan ang mundo, sabi niya sa sarili. Ngunit may kung anong pagod na hindi maalis ng kahit anong dasal sa lungsod. Sa kabundukan, ang hangin ay malamig at mabango. May halong amoy ng basang lupa at dahon. Ang kumbento ay mababa ang bubong, bato ang dingding at may matandang kampana sa tore na marahang nanginginig tuwing hapon. Sa unang gabi pa lamang, ramdam na ni Teresa ang kakaibang kalmadong parang kumot na nakabalot sa balat. At kasabay nito ang pag-aalinlangan kung kayang harapin ng katahimikan ang mga tanong na matagal na niyang iniiwasan. Matipid ang mga salita ng mga nakatatandang madre na sumalubong sa kanya. Ang punong madre, si Madre Pilar, ay may tinig na alon sa mahinang dagat. Hindi bumabangga, ngunit hindi mo rin matatalikuran. Sinamahan siya nito sa kanyang kwarto, isang maliit na silid na may krus sa ulunan, isang aparador, at bintanang kahoy na nakaharap sa kagubatan. Sa may pintuan, huminto si Madre Pilar at sinabing maingat dito sa gabi, huwag basta lalabas. Lalo na kung may maririnig na bulong mula sa likod bahay. Hindi pa man nagtatanong si Teresa ay nagdagdag ito ng paliwanag, hindi para manakot, kundi parang paalala na sa bundok may mga tagapagbantay na hindi naman masama basta rerespetuhin. Ngumiti si Teresa at tumango. Iniisip na pamahiin lang iyon, bahagi ng mga kwentong baryo na lumalagaw sa lungga ng dilim. Nag-umpisa ang mga araw niya sa maagang pagbangon. 7 beses sa isang araw ang pagdarasal. May gawain sa kusina, may oras sa hardin kung saan umuusbong ang mga halamang gamot na dinidilig nila ng tubig mula sa bukal. Sa pagitan ng mga ito, madalas niyang abutin ang mga librong kasama sa kanyang maleta, mga pahinang amoy lumang papel at tinta, at paulit-ulit na sinusubukan alalahanin kung saan siya unang naging pagod. Naaalala niyang anak siya ng mangingisdang tahimik at tindera ng gulay na may matigas na palad na nakayuko sa pag-aalaga sa 3 niyang nakababatang kapatid. Naaalala niyang may kabataang minahal siya ngunit hindi niya nasundan at may trabahong tinakasan niya sa lungsod dahil sa isang gabing hindi niya napigilan ang paglapit sa isang taong sinasabi ng ulo niyang hindi para sa kanya. Sa kumbento, parang lumiit ang ingay ng mundo pero lumaki ang tinig ng loob niyang matagal nang nagtatanong kung saan lulugar ang puso kapag pinili mo ang panata. Sa isang hapon, habang pinupunasan niya ang lumang imahen sa bulwagan, lumapit si Sor Cristina, ang pinakamasayahing madre sa kanila, at naupo sa bangkong kahoy. Tinukoy nito ang likuran ng kumbento, ang bahagi kung saan ang gubat ay tila may sariling pintuan, at pasimpleng nagkwento tungkol sa bantay ng bundok. Sabi raw ng matatanda, may nilalang na hindi tao at hindi rin hayop. May anyong kasing ayos ng prinsipe at kasing lamig ng hangin bago umulan. Hindi ito nananakit, ngunit pumipili ito ng kakausap at ang pinipili ay yaong may dalang katahimikang parang ilog na ayaw magingay. Tumawa si Teresa, hindi para pagtawanan ang kwento, kundi para iwasan ang kilabot na hindi niya inaasahang mararamdaman. Ang ganitong mga kwento ay hindi bago sa kanya. Pero kung bakit ngayon ay parang may kumislot na kutob sa kanyang batok, hindi niya malaman. Dumating ang unang gabi na malinaw ang buwan at makapal ang damo sa labas. Sa kanyang kama, nakatalukbong ang kumot at nagbabasa ng debosyon si Teresa, nang biglang pumasok ang hangin sa bintana. Wala namang malakas na ihip, ngunit inangat nito ang kortina na parang may kamay. Naamoy niya ang halimuyak ng ilang-ilang. Sariwa. Hindi galing sa looban ng kumbento. Ipininid niya ang bintana at pinagmasdan ang latag ng gubat na malamlam. May mga alitap-tap na kumikindat sa gawing kanan. Wala siyang nakitang kakaiba, maliban sa pakiramdam na may nagmamasid.
Sinubukan niyang tawanan ang sarili at bumalik sa pahina, ngunit hindi mapakali ang kanyang dibdib. Sa pagdikit niya ng palad sa dibdib ay doon niya lang napansin na kumakabog ito ng mas mabilis kaysa karaniwan, na parang may iniintay. Minsan sa madaling araw, nagising siya sa tunog na tila yapak sa pasilyo. Sapat na para kumaluskos ang mga tabla ngunit banayad. Parang ayaw makagising ng sinuman. Bumangon siya at sumilip sa siwang ng pinto. Madilim ang pasilyo, ngunit sa dulo, may naaninag siyang anino ng lalaking tila huminto sa harap ng bintanang malaki. Hindi niya makita ang mukha, ngunit ang anyo ay malinaw na mapikas, nakatindig at nakatalikod sa kanya. Papalapit na sana siya upang magsalita ng tanong kung sinong kapatid iyon, ngunit bago pa siya makalapit, naglaho ang anino na parang usok na hiniwa ng ilaw. Napaatras siya, napalunok, at pumikit ng mariin, bago marahang isinandal ang noo sa malamig na pinto. Sa isip niya, baka pagod lang, baka guni-guni, baka antok na dumobli ang bigat. Ngunit ang amoy ng ilang-ilang ay muling umagos sa hangin. Agkaumaga, hindi niya ito ikinuwento. Ayaw niyang magmukhang pinaglalaruan ng imahinasyon. Sa halip, inubos niya ang oras sa kusina. Tumulong maghiwa ng kamatis at sibuyas, naglinis ng lutuan hanggang kumintab, at nagkusa ring mag-igib ng tubig mula sa bukal. Sa daan papuntang bukal, sumama si Sor Cristina at kinuwento ang pananim na may hiwaga raw sa paggaling. Kapag tumahimik si Sor Cristina, si Teresa naman ang humahaba ang tingin sa anyo ng bundok. May hugis itong parang balikat ng higanteng natutulog. Sa ilang sandali, naramdaman niya ang liwanag ng araw sa kanyang bato at ang pamilyar na kaba na tila naninirahan doon. Mabilis ang tibok, hindi sa pagod, kundi sa pakiramdam na may nakasabay sa bawat hakbang sa lupa. Sa gabi, naglalakad siya sa bulwagan para isara ang mga bintana nang mapansin ang kapirasong liwanag sa may pintuang paakyat sa tore ng kampana. Wala namang umaakyat doon sa ganoong oras. Inilapit niya ang kamay sa kahoy na pinto at marahang binuksan. Umalingasaw ang amoy ng lumang alikabok at bakal at kasunod nito ang isang hanging parang dumaan sa loob ng dibdib niya. Sa itaas, sa may bandang bukana ng tore, may bakas ng hakbang sa ipa ng palay na minsan ay ipinapatuyo doon kapag tag-ulan. Hindi naman iyon kakaiba. May pusa, may ibon, may kung ano-ano. Pero ang bakas ay tila sa paang hindi nakayapak at hindi rin nakatsinelas. Mahahaba ang linya, pantay at sa dulo ay biglang nawawala na parang hanging iniwan ang tanda at nakalimok umuwi. Hindi niya maiwasang usisain ang sarili sa harap ng krus bago matulog. Wala siyang itinatagong lihim sa mga kapatid, ngunit may itinatagong pagnanais siyang hindi niya matawag na kasalanan. Ito ang pagnanais na may makaintindi sa kanya, lampas sa mga salita ng panalangin. Isang tagpo ng katahimikan at haplos na hindi niya naisip hahanapin pa sa edad na ito. Sa loob ng maraming taon, itinuro sa kanya na ang hiling na iyon ay pagod lang ng laman, na dapat disiplinahin. Ngunit ngayong gabi, habang dumadampi sa balat niya ang lamig na galing sa siwang ng bintana, hindi niya maitanggi na may namumuuring init sa pinakailalim ng kanyang katawan. Hindi bastos o walang galang, kundi buhay, malinaw at mapagpakumbaba. Nanatili siyang nakahiga, nakadilat sa kisame, pinakikinggan ang lumang bahay na humihinga. Kinabukasan, dinatnan niya si Madre Pilar sa halamanan, nakaupo sa lilim ng punong bayabas at humihigop ng mainit na tsaa. Naupo si Teresa sa tabi, nag-aalanggang magtanong at sa huli ay nagbitaw ng isang tanong na nakabalot sa magalang na tawa. Totoo po ba ang kuwento ng bantay ng bundok? Hindi sumagot agad ang punong madre. Sa halip ay tiningnan siya nito ng matagal, hindi mapanghusga, hindi rin mapanguyam, parang sinusukat ang timbang ng tanong sa puso ni Teresa. May mga bagay na hindi natin ipinipilit intindihin, sabi nito sa huli. Kapag ang isang bagay ay dumarating ng may paggalang at katahimikan, pinakikinggan natin,
hindi natin sinusunog sa apoy ng takot. Tumango si Teresa, ngunit hindi na nagtanong pa dahil ang tugon ay sapat para aminin sa sarili na hindi guni-guni ang amoy ng ilang-ilang, ang yapak sa pasilyo at ang anyo sa dulo ng bintana. Sa sumunod na gabi, mas malinaw ang buwan, mas mapayapa ang paligid at mas tiyak ang kanyang damdamin. Hindi dahil gusto niyang makatagpo ng kung sino man, kundi dahil gusto niyang makinig kung sakaling may darating na hindi salita kundi presensya. Bago matulog, hinaplos niya ang kahoy na bintana at bahagyang binuksan. Pumikit siya at nagdasal. Hindi para tabasin ang anumang kakaiba, kundi para humingi ng lakas na tanggapin ang anuman ang ibibigay ng gabing ito. Kapag ang puso ay matagal ng tahimik, ang munting kaluskos ay parang tinig na agad mong maririnig. At nang maramdaman niyan dumaloy sa loob ng silid ang malamig na hangin na may halong halimuyak ng ilang-ilang, hindi na niya itinanggi sa sarili na may inaasahan siya, hindi sa anyo ng milagro, kundi sa anyo ng isang sagot sa tanong na matagal na niyang bitbit. Kung saan lulugar ang puso kapag ang pinili mo ay katahimikan. Hindi pa niya nakikita ang mukha, hindi pa niya naririnig ang pangalan. Ngunit ang gabing iyon, ang unang gabing hindi niya tinawag na pamahiin ang nararamdaman. Hindi siya humingi ng aliw at hindi rin siya nagpaanyaya. Ngunit sa pagitan ng kanyang paghinga at ng pagaspas ng kurtina, may paglapit na hindi marahas at hindi rin mapanguna. Para itong kislap sa gilid ng paningin, hindi mo mahuli kung nakatitig ka, ngunit naroroon kapag marahan kang tumingin. Sa piling ng aninong iyon at sa init na umakyat sa kanyang batok, nahanap ni Teresa ang isang uri ng kapayapaang hindi payak at hindi rin madali, kundi isang kapayapaang may kasamang pangako na ang katahimikan ng bundok ay hindi hungkag at ang kanyang pagdating sa kumbentong ito ay hindi pag-iwas, kundi simula ng isang salaysay na hindi natatakasan ng kanyang puso. Isang linggo matapos ang mga unang gabi na tila pinaglalaruan lamang ng hangin ang kanyang pandama, nagsimulang mabuo sa isipan ni Teresa ang isang kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Wala mang malinaw na dahilan. Tuwing lumulubog ang araw at nagsisimulang sumayaw ang mga anino sa paligid ng kumbento, nagiging mas mabigat ang kanyang dibdib at mas sensitibo ang pandinig. Maging ang kaluskus ng mga dahon sa labas ay parang may dalang mensahe. Noon niyang napansin na tila mas maaga nang dumidilim sa bahagi ng gubat na tanaw mula sa kanyang bintana. At kahit sa init ng hapon ay nananatiling malamlam ang lilim sa ilalim ng mga puno. Hindi ito nakakatakot sa paraang gusto mong tumakbo palayo, kundi nakakabighani sa paraang gusto mong manatili at maghintay. Isang gabi, matapos ang huling dasal sa kapilya, nagtagal si Teresa sa bulwagan para ayusin ang ilang libro sa estante. Ang mga kapwa-madre ay nagsipag-alisan na patungo sa kanilang silid. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang marahang tunog ng hakbang mula sa labas. Hindi gaya ng mabibigat na yapak ng tao, kundi mas magaan halos, parang pag-apok sa dahon na hindi nababali. Tumigil siya sa ginagawa at pinakinggan ang ritmo nito. May 2 hakbang, saka humihintop, at muling magpapatuloy, papalapit sa mismong pintuan ng kumbento. Kinabahan siya, ngunit may parte rin sa kanya na naiintriga. Lumapit siya sa bintanang malapit sa pinto at dahan-dahang sumilip sa siwang ng kurtina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumambad sa kanya ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Matangkad ito, higit sa karaniwang taas ng lalaking nakikita niya, at ang balikat ay tuwid na parang sanay sa tindig ng isang sundalo o hari. Ang kanyang balat ay tila may mapusyaw na kumikislap na sinasalo ng liwanag mula sa buwan, at ang buhok ay mahaba at bahabyang kulot, kumikilos sa bawat dampi ng hangin. Naaayos ito sa paraang hindi pangkaraniwan sa mundo ng tao. Ngunit hindi rin nakalilito.
Isang anyo na parang hinugot mula sa isang alamat. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha dahil natatakpan ito ng bahagyang anino ng isang sanga. Ngunit ramdam niya ang titig na dumiretso sa kanyang mga mata kahit may distansya at kahit siya ay nakatago. Nagdagal sila sa ganoong posisyon, parehong hindi kumikilos. Parang huminto ang oras at tanging tunog lamang ng hangin ang sumisingit sa pagitan nila. Bago pa siya makapagsalita o makapag-isip ng dapat gawin, lumakad ang lalaki palapit. Hindi sa pintuan, kundi sa mismong bintana kung saan siya nakatayo. Tumigil ito sa ilang metro ang layo at bahagyang yumuko, parang pagbati. Sa kamarahang itinaas ang ulo upang ilantad ang mukha. Doon niya nakita ang mga mata, hindi asul o itim o kayumanggi tulad ng karaniwang tao, kundi kulay ng malalim na berde, parang dahon na basa sa hamog ng madaling araw. Ang tingin ay hindi mapanghusga, ngunit mabigat, parang may hinahanap. Bago siya makapagsalita, naramdaman niya ang isang malamig ngunit banayad na simoy ng hangin na suminit sa siwang ng bintana at dumampi sa kanyang balat. Kasabay nito ang isang halimuyak na pamilyar, ilan-ilang, mas matapang kaysa dati, at tila ba galing sa mismong hininga ng lalaki. May sinabi ito, mahina, sa wikang hindi niya kilala. Ang tinig ay mababa at makinis, parang alon na dumadampi sa buhangin. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit ang takiramdam ay malinaw. May ibig itong iparating, isang mensahe na mas nadarama kaysa naririnig. Ang kanyang dibdib ay kumabog, hindi sa takot, kundi sa matinding kamalayang may kakaibang ugnayang nabubuo sa pagitan nila. Sa isang iglap, lumapit pa ang lalaki, at bago niya namalayan, nasa mismong harapan na niya ito. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok. Wala naman siyang narinig na pagbukas ng pinto, at ang bintana ay hindi rin niya naigalaw. Ngunit naroroon na ito, nakatayo sa kanyang silid. Hindi nagmamadali, hindi rin nananakot. Ang bawat galaw nito ay may biyayang mahirap ipaliwanag. Naramdaman niya ang marahang paglapit, ang init ng presensya nito kahit walang dumadampi sa kanyang balat, at nang magtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng silid na iyon, parang lumabo ang hangganan ng kung ano ang totoo at kung ano ang panaginip. Lumapit pa ito hanggang halos magtama ang kanilang hininga. Hindi siya gumalaw at hindi rin siya tinangkang hawakan ng lalaki. Sa halip, itinapat nito ang kamay sa kanyang pisngi. Hindi tuluyang sumayad, ngunit sapat para maramdaman niya ang init na parang sumisingaw mula rito. Sa sandaling iyon, napapikit siya at kasabay ng pagdikit ng hangin sa kanyang mukha ay ang marahang pagdulas ng init pababa sa kanyang dibdib. Isang init na hindi niya naranasan kailanman sa loob ng kumbento. Nang dumilat siya, wala na ito sa harapan niya at tanging amoy ng ilang-ilang ang naiwan sa paligid. Pagising niya kinaumagahan, hindi niya alam kung dapat ba niyang ituring na panaginip ang nangyari. Ngunit may bakas sa kanyang balat ng isang bagay na hindi niya maitaliwanag. Isang banayad na init na nananatili sa kanyang pisi at isang kaba sa kanyang puso na hindi dulot ng takot. Sa buong maghapon, hindi nawala sa isipan niya ang mga matang iyon at ang tinig na bagamat hindi niya maunawaan ay tila nagpapaalala sa kanya na may paparating pang mas malalim na ugnayan. Sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi iyon ang huling gabing makikita niya ang nilalang na iyon. Sa halip, iyon pa lamang ang simula. Mula ng gabing iyon na nasilayan niya ng malinaw ang mukha ng kakaibang nilalang, hindi na naging pareho ang mga sumunod na araw ni Teresa. Sa bawat hakbang niya sa loob ng kumbento, may kasamang bigat at sabik na hindi niya maipaliwanag. Ang mga pagdarasal sa kapilya ay tila may kasabay na ibang panginginig sa kanyang dibdib, at tuwing papalapit ang hating gabi, parang mas umiiksi ang kanyang paghinga. Hindi siya nagtanong sa sinuman, ngunit alam ng katawan niya na babalik ang nilalang. Hindi niya alam kung para saan, ngunit may bahagi sa kanya na umaasa.
Kahit alam niyang ang panata bilang madre ay humihingi ng kababaang loob at disiplina na malayo sa damdaming iyon. Isang gabi, pagkatapos ng tahimik na hapunan, nagpaiwan siya sa hardin upang magdilig ng mga halamang gamot. Ang liwanag ng buwan ay malambot at ang simoy ng hangin ay may dalang malamig na lambing. Habang nakatuon ang atensyon niya sa pagdidilig, naramdaman niyang parang may nakatayo sa kanyang likuran. Hindi ito yung tipong nagdudulot ng kilabot, kundi yung presensyang alam mong nakatingin at nagmamasid ng walang masamang intensyon. Dahan-dahan siyang lumingon at doon muling bumungad ang matangkad na lalaking may matang kulay berde, nakatayo sa lilim ng punong mangga, halos natatabunan ng mga sanga. Hindi siya gumalaw, ngunit ramdam niyang hinihintay siya nitong magsalita. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, ngunit lumapit siya ng ilang hakbang. Ang halimuyak ng ilang-ilang ay muli na namang bumalot sa paligid, mas matapang kaysa dati. Napansin niya ang bahagyang pagyuko ng lalaki na parang pagbati. Pagkatapos ay marahang iniunat nito ang kamay, hindi para pilitin siya, kundi para mag-alok ng paglapit. Unti-unti niyang nilapitan ito hanggang magkalapit sila ng husto. Sa mas malinaw na liwanag, nakita niya ang kinis ng balat nito, halos walang bahid ng dungis, at ang anyo ay parang hinulma sa pinaka-perpektong proporsyon. Ngunit ang pinaka-nakabibighani ay ang mga mata nitong tila nakakabasa ng laman ng kanyang isipan. Walang salitang binitiwan, ngunit naramdaman niyang may sinasabi ito sa kanya sa paraang hindi dumaraan sa tainga. Isang uri ng pag-anyaya, hindi para sa karaniwang pakikipag-usap, kundi para sa mas malalim na koneksyon. Bago siyang nakapag-isip, naramdaman niya ang banayad na pagdampi ng palad nito sa kanyang piski. Ang init ng balat nito ay dumalay sa kanya, pababa sa kanyang leeg at dibdib, at para bang sinisindihan ng isang apoy na matagal nang nakapirmi sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y pumasok sa kumbento, hindi niya itinulak palayo ang isang banyagang haplos. Ang kamay nito ay dumausdos mula sa kanyang pisngi patungo sa kanyang batok, marahan, tila sinusukat ang bawat damdamin na nabubuo sa kanya. Nakatitig siya sa mga matang iyon at pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihila sa isang mundong walang halong takot. Isang mundong mas totoo kaysa sa inaakala niyang realidad. Nang maglapat ang kanilang mga labi, hindi iyon mabilis o marahas. Bagkus ito'y isang mabagal at maingat na halik na parang panalangin na ipinapasa mula sa isang kaluluwa patungo sa isa pa. Sa bawat segundo, nawawala ang ingay ng mundo at ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso at ang banayad na paghinga ng nilalang. Hindi na niya namalayan kung gaano katagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang kamay nito ay nakapulupot na sa kanyang baywang. Hinahatak siya palapit hanggang maramdaman niya ang tibok ng dibdib nito laban sa kanya. May kakaibang init at bigat na bumabalot sa kanya. Ngunit sa halip na kabahan, mas lalo siyang nahulog sa isang pakiramdam ng pag-aari. Bawat haplos at bawat paghinga nito ay parang sinasabing siya ay ligtas, siya ay pinili. Ngunit sa kabila ng init na iyon, may bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay. Alam niya sa kanyang isipan na ang lahat ng ito ay labag sa kanyang panata. Ngunit sa kanyang puso at katawan, naroroon ang katotohanang hindi niya kayang itanggi. Nang magbitiw ang kanilang mga labi, nakatitig pa rin siya dito, naghahanap ng paliwanag. Numiti ito ng bahagya, ngunit hindi ngiti ng panlilinlang. Iyon ay ngiti ng isang nilalang na alam ang dahilan ng kanyang paglapit. Muling may binitiwan itong mahihinang salita sa wikang hindi niya alam. At kahit walang salin, alam niyang may pangako itong dala. Paglingon niya sa paligid, napansin niyang hindi na sila nasa mismong hardin ng kumbento. Ang mga halaman ay naroroon pa rin, ngunit ang liwanag ng buwan ay tila mas matingkad. At ang mga bituin ay mas malalaki at mas malapit kaysa dati. Ang hangin ay mas mabango, mas puro,
at ang katahimikan ay mas buo. Isang kisap mata lang at bumalik ang lahat sa dati. Parang wala silang iniwan. Nakatayo siyang mag-isa at sa malayo, nakikita niyang unti-unting naglalaho ang anyo ng nilalang na parang usok na dinadala ng malamig na simoy ng gabi. Pagbalik niya sa kanyang silid, hindi siya makatulog. Sa halip, naupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng gubat sa dilim at hinihintay ang muling pagbalik ng nilalang. Sa kanyang dibdib, may halong kaba at pananabik. Hindi niya alam kung kailan ito muling lilitaw, ngunit batid niyang sa oras na iyon, mas malalim na ang ugnayan nila kaysa sa dati. At sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, marahan niyang tinanggap sa sarili ang katotohanan na ang gabing iyon ay hindi na basta panaginip, kundi simula ng isang kwento na magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Lumipas ang mga linggo at patuloy na bumabalik ang nilalang sa gabi. Mas malinaw at mas malapit sa bawat paglipas ng mga araw. Si Teresa, na dati punong-puno ng kaba at pagtataka, ay unti-unti nang nasasanay sa presensya nito. Hindi na siya biglang nabigising sa malamig na hangin o nagtataka sa halimuyak ng ilang-ilang na pumupuno sa kanyang silid. Bagkus, naghihintay na siya. Ngunit kasabay ng pagtanggap na iyon ay may kakaibang pagbabagong nararamdaman sa kanyang katawan. Minsan, habang nagwawalis siya sa pasilyo o nagdidilig sa hardin, mapapahinto siya dahil sa matinding pagkahilo. May mga umagang hirap siyang bumangon at sa hapon ay napapansin niyang mas mabagal ang kanyang kilos. Hindi niya agad inisip kung ano ang dahilan, ngunit sa kanyang puso, may isang hinalang nag-uumpisa ng sumulpot. Isang gabi, habang mag-isa siyang nag-aayos ng mga gamit sa silid, dumating na naman ang nilalang. Ngunit ngayong gabi, mas matagal ang titig nito sa kanya. Parang may gustong sabihin na mahalaga. Lumapit ito, marahang idinampi ang palad sa kanyang tiyan at isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Hindi man niya maintindihan ang mga salitang muling lumabas mula sa bibig ng engkanto, malinaw ang mensahe sa kanyang puso. Tila ipinapaalam nito sa kanya na mayroong bagong buhay na nag-uumpisa sa kanyang sinapupunan. Napaupo si Teresa sa gilid ng kama, hinahaplos ang sariling tiyan habang ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Isa siyang madre, nakatali sa panata ng kalinisan at kabanalan. Ngunit na yon ay dala niya ang bunga ng isang ugnayang hindi niya maikakaila. Kinabukasan, mas lalo niyang pinag-ingatan ang sarili. Sinubukan niyang huwag ipahalata sa mga kasama sa kumbento ang kanyang talagayan. Nagsuot siya ng mas maluluwag na habit upang hindi mahalata ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Pinipilit niyang normal ang kanyang kilos, ngunit may mga pagkakataong nahuhuli siya ng ibang madre na tila malalim ang iniisip. Sa tuwing tatanungin siya kung may dinaramdam, umimiti lamang siya at sinasabing pagod lang sa gawaing kumbento. Ngunit sa gabi, iba ang kanyang mundo. Ang nilalang ay patuloy na dumarating, mas maalaga at mas marahan sa bawat pagdampi ng mga kamay nito. Hindi lamang alab at pagnanasa ang dala ng kanilang mga gabi, kundi isang kakaibang init na may kasamang pag-aalaga na para bang pinaparamdam nitong ligtas siya sa piling nito. Minsan, habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan upang kumuha ng mga halamang gamot, nadaanan siya ni Sor Cristina. Napansin nitong tila namumutla siya at madalas ay humahawak sa kanyang tiyan. Umupo sila sa lilim ng puno at doon, hindi sinasadya, nabanggit ni Sor Cristina ang isang lumang kwento na paulit-ulit na isinasalaysay sa kumbento. Noon pa man daw, may mga madre na napipili ng mga nilalang mula sa kabundukan upang maging tagapagdala ng kanilang lahi. Hindi ito itinuturing na sumpa o kasalanan sa kasaysayan ng lugar, kundi isang sagradong kasunduan sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit hindi lahat ay nakakaalam nito.
iilan lamang sa mga matatanda sa kumbento ang kabisado ang buong kwento. Habang nakikinig si Teresa, hindi niya maiwasang maisip na baka siya nga ang isa sa mga pinili. Pagdating ng gabi, hindi na niya napigilan ang sarili at tinanong ang nilalang. Hindi niya alam kung paano ito maiintindihan ng engkanto. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang puso, ipinasa niya ang tanong, "Bakit ako?" Marahang ngumiti ang nilalang, hinawakan ang kanyang mukha at tumitig sa kanya na para bang sinasabi na matagal na siyang nakikita, matagal na siyang minamasdan bago pa siya napadpad sa kumbentong iyon. Muli nitong idinampi ang kamay sa kanyang tiyan at saka inilapit ang noo sa kanya. Isang kilos na puno ng kahulugan. Kahit walang malinaw na salita, naramdaman ni Teresa na siya ay pinili, hindi dahil sa kanyang kahinaan, kundi dahil sa kanyang kakayahang magdala ng buhay na may parehong dugo ng tao at engkanto. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalaki ang kanyang tiyan. Pilit niyang itinatago ito, ngunit alam niyang darating ang panahon na hindi na niya maitatago pa. Sa mga oras na mag-isa siya, madalas niyang kausapin ang batang nasa kanyang sinapupunan. Inaawitan ng mga himig na natutunan niya noong bata pa siya. Ang bawat paggalaw ng sanggol ay parang paalala na ang buhay niya ay magbabago ng tuluyan. Sa gabi, mas nagiging maselan ang nilalang sa kanilang pagkikita. Mas maingat na sa bawat haplos at mas mahaba ang oras nilang magkasama na walang ginagawa kundi magyakap. May mga pagkakataon ding dinadala siya nito sa gilid ng kagubatan, kung saan ang liwanag ng buwan ay tila mas maliwanag at ang hangin ay mas magaan. Doon sila umuupo, nakapikit at para bang nag-uusap sa pamamagitan ng kanilang paghinga. Sa kabila ng lahat, nanatili ang kaba ni Teresa sa posibilidad na matuklasan ng ibang madre ang kanyang kondisyon. Isang gabi, habang pabalik siya sa kanyang silid, nasalubong niya si Madre Pilar. Matagal siyang tinitigan nito at sa isang iglap, nagtanong kung maayos ba siya. Umiling si Teresa at ngumiti, ngunit may pakiramdam siyang alam na ng punong madre ang totoo. Hindi na ito nag-usisa pa. At tanging isang marahang haplos sa kanyang braso ang iniwan bago tuluyang umalis. Sa loob ng kanyang dibdib, may kaunting ginhawang dulot ng pakiramdam na baka hindi lahat sa kumbento ay hahaton sa kanya. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama at marahang hinihimas ang kanyang tiyan, napagtanto ni Teresa na wala na siyang balak tumakas sa sitwasyong ito. Sa halip, handa niyang harapin ang kahihinatnan, anuman iyon. Sa pagitan ng dalawang mundong magkaiba, siya ang tulay, at sa kanyang sinapupunan, naroon ang bunga ng isang pagmamahalang hindi niya inaasahan, ngunit buong puso niyang tinatanggap. Dumating ang gabing matagal nang kinatatakutan at hinihintay ni Teresa. Mula sa maghapon ay ramdam na niya ang mabigat na pakiramdam sa kanyang tiyan at tuwing gabi ay tila mas lalong sumisidhi ang kirot na ngayon lamang niya nararanasan. Nasa kanyang silid siya, nakahiga at pilit pinipigilan ang pag-ungol upang walang makadinig mula sa mga kapwa-madre. Ang liwanag ng buwan ay tumatago sa bintana, dumudulas sa sahig na parang sinadya upang gabayan siya. Sa bawat pagsikip ng kanyang tiyan, pakiramdam niya'y nawawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, ngunit may bahagi rin natutuwa sa nalalapit na pagdating ng kanyang anak. Ang hangin sa silid ay napuno ng halimuyak ng ilang-ilang, mas matapang kaysa dati, at alam niyang naroon lang malapit ang nilalang. Hindi nagtagal, isang malamlam na anino ang lumitaw sa gilid ng kanyang kama. Ang engkanto ay nakaluhod sa tabi niya. Ang mga mata nito'y puno ng lambing at tapang, tila sinasabi na ligtas siya sa piling nito. Marahan nitong hinaplos ang kanyang noo, at sa isang iglap, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Sa bawat kirot na dumarating, nakatulong ang presensya ng engkanto upang mabawasan ang kanyang takot. Hindi niya alam kung paano nangyari. Ngunit walang ibang nakarinig ng kanyang mga daing, walang kumatok o dumaan sa pasilyo,
para bang ang buong kumbento ay itinulak sa isang malalim na pagtulog. Matapos ang mahabang oras ng pag-iri at paghinga, sa wakas ay isinilang niya ang isang sanggol. Maliit ito ngunit malusog. Ang balat ay mapusyaw na tila may sinag mula sa buwan. At ang mga mata ay bahagyang nakapikit ngunit kumikislap kapag dumidilat. Napaiyak si Teresa, hindi lamang dahil sa sakit at pagod, kundi dahil sa halo ng takot at tuwa sa kanyang puso. Hawak niya ang sanggol at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang bigat at init ng buhay na siya mismo ang nagdala sa mundo. Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan ang lahat, marahan itong kinuha ng engkanto mula sa kanyang mga bisig. Hindi siya tumutol, bagkus tinitigan lamang niya ang paraan ng paghawak ng engkanto sa bata, punong-puno ng pag-aalaga at respeto. Dahan-dahan itong tumayo at sa kanyang pagkakatayo, tila nagbukas ang isang ilaw sa paligid, parang manipis na kortina ng liwanag na bumalot sa kanila. Bago tuluyang maglaho, tumingin ito kay Teresa at ngumiti. At sa kanyang puso ay malinaw ang mensahe, ang batang iyon ay ligtas, aalagaan at lalaki sa mundong nakalaan para sa kanya. Isang banayad na hangin ang sumabay sa kanilang paglaho at iniwan siya sa silid na walang kahit anong bakas ng dugo o gulo. Tanging ang amoy ng ilang-ilang ang nananatili. Pagkatapos ng lahat, nanatiling nakahiga si Teresa. Walang malinaw na oras kung gaano siya katagal na ganoon. Para bang ang kanyang katawan ay nagbalik sa normal, ngunit ang puso niya ay punong-puno ng kawalan at pananabik. Alam niyang ginawa ng engkanto ang tama. Sa mundong ito, mahihirapan ang bata na may dugo ng nilalang mula sa kabundukan. Ngunit kasabay ng pangunawa ay ang hindi maipaliwanag na lungkot. Isang lungkot na hindi kayang punan ng katahimikan ng kumbento. Sa mga sumunod na araw, tila bumalik siya sa dating gawain. Pagdarasal, pagtulong sa kusina, pag-aalaga sa hardin. Ngunit sa bawat himig ng kampana, sa bawat pagdampi ng malamig na hangin, may bahagi sa kanya na umaasang muling makikita ang kanyang anak. Lumipas ang mga linggo at walang nakapansin sa kanyang lihim. Wala ni isa mang madre ang nagtangkang magtanong kung may pinagdaanan ba siya kamakailan. Kung mayroon man, baka mas pinili nilang manahimik, gaya ng nakagawian sa kumbento kapag may bagay na mas mabuting manatiling hindi sinasabi. Minsan, sa gitna ng kanyang paglalakad sa kagubatan upang mag-ani ng dahon para sa tsaa, napapahinto siya at pinakikinggan ang mga huni ng ibon at kaluskos ng dahon. May mga pagkakataong pakiramdam niya'y may matang nakamasid at sa bawat sandaling iyon, parang may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang pisngi. Isang paalala na hindi siya iniwan ng engkanto, na kahit wala sa kanyang piling ang bata, hindi iyon nangangahulugang na wala na ito sa kanyang buhay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng kapilya at nagdarasal, napansin niyang mas malinaw ang sinag ng buwan na pumapasok sa bintana. Marahan niyang ipinikit ang mga mata at hinayaan ang sarili na maramdaman ang katahimikan. Sa kanyang isipan, muling sumulpot ang imahe ng kanyang anak. Maliit, ngunit matatag, at sa tabi nito ay ang engkanto nagbabantay. Sa sandaling iyon, isang kakaibang kapayapaan ang dumapo sa kanya. Oo, may lungkot sa kanyang puso. Ngunit may kasama itong tiwala na ang lahat ay may dahilan. Hindi man siya sigurado kung kailan muling magtatagpo ang kanilang landas, alam niyang hindi iyon ang huling kabanata ng kanilang kwento. Sa mga gabing susunod, patuloy niyang ipinagdarasal ang kaligtasan ng kanyang anak at sa bawat paghinga bago matulog, iniisip niya ang mga mata nitong marahil ay kahawig ng kanya. Sa kabila ng pagkawala, may kakaibang ginhawang dulot ng pag-asang sa tamang panahon muling magkikita ang mag-ina. At sa muling pagkikita nilang iyon, dala na nila ang buo nilang mga puso.
mga pusong pinagtagpo ng kapalaran sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Makalipas ang ilang buwan mula nang kunin ng engkanto ang sanggol, unti-unti nang bumalik si Teresa sa dating takbo ng kanyang buhay sa kumbento. Ngunit hindi na muling naging gaya ng dati ang kanyang mga gabi. Sa araw, tahimik siyang gumagawa ng mga tungkulin. Nagwawalis ng bulwagan, nag-aayos ng altar, at nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Ngunit sa bawat paglipas ng hapon, nagsisimulang bumalik ang kilalang kaba at pananabik sa kanyang dibdib. Sa loob ng mga linggong iyon, wala siyang nakitang bakas ng engkanto. Walang halimuyak ng ilang-ilang, walang malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa kanyang silid. Akala niya'y tuluyan ng naglaho ang nilalang at unti-unti na niyang tinanggap ang katahimikan. Ngunit isang gabi, habang tahimik siyang nagbabasa sa tabi ng lampara, biglang may kumaluskos mula sa labas ng bintana. Dahan-dahan niyan inilapag ang hawak na libro at pinakinggan ang mga yapak na marahang dumadampi sa lupa. Muli niyang naramdaman ang hanging pamilyar, ang uri ng lamig na hindi dulot ng panahon kundi ng presensya ng isang nilalang na hindi sa mundo ng tao nagmula. Nang buksan niya ang bintana, naroon muli ang engkanto, nakatayo sa lilim ng buwan. Ngunit ngayon, may kakaiba sa kanyang anyo. Mas malambot ang tingin, mas banayad ang mga galaw. Hindi na ito ang presensyang puno ng misteryo na unang dumating sa kanya, kundi isang nilalang na tila mas malapit, mas kilala. Marahan itong lumapit at sa sandaling magkatabi na sila, iniunat ng engkanto ang kamay nito upang hawakan ang kanyang pismi. Sa haplos na iyon, parang nawala ang buwan, ang mga bituin at ang buong mundo. Tanging sila lang ang naroroon. Hindi nagtagal ay pumasok ito sa kanyang silid. Dala ang halimuyak na dati nagpapatibok ng kanyang puso ng mabilis. Ngayon, may halong init at pag-aalaga sa bawat galaw nito. Umupo sila sa gilid ng kama at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na hindi lamang pagnanasa ang dala ng kanilang mga pagkikita, kundi isang ugnayan na lumalalim sa bawat gabi. Niyakap siya ng engkanto at sa yakap na iyon ay may kasamang pangako na hindi siya iiwan. Hindi sila nagmadali. Dahan-dahan nitong hinaplos ang kanyang buhok, hinawakan ang kanyang kamay at marahang idinampi ang labi sa kanya. Sa bawat halik, may kasamang init na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Isang uri ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng salita upang maiparating. Habang tumatagal ang kanilang gabi, mas lalong bumabalik ang alab na minsan ay nakasanayan ni Teresa noong una nilang pagkikita. Ngunit ngayon, hindi na ito kasing matindi at marahas. Mas maingat na, mas puno ng pag-unawa. Sa pagitan ng kanilang mga halik at pagyakap, may mga sandali ng katahimikan kung saan magkatitigan lamang sila. Doon niya napagtanto na ang kanyang puso ay nagsisimula ng tanggapin ang nilalang na ito. Hindi lamang bilang tagapagbigay ng alab sa kanyang gabi, kundi bilang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya na kayang talikuran. Sa bawat haplos nito, sa bawat pagdikit ng kanilang balat, nararamdaman niyang mas lumalalim ang kanilang koneksyon, na para bang bawat gabi ay isa lamang hakbang patungo sa mas matibay na samahan. Sa mga sumunod na linggo, naging mas regular ang pagbisita ng engkanto. May mga gabing nakaupo lamang sila sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang liwanag ng buwan habang magkahawak kamay. May mga pagkakataon din na dinadala siya nito sa isang lugar sa kagubatan na hindi niya matunton sa araw, isang paraisong puno ng mababangong bulaklak at malinaw na ilog. Doon sila nagpapahinga at sa katahimikan ng paligid, naririnig niya ang mabagal at malalim na paghinga ng engkanto, na para bang pinaparamdam nitong hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikibaka sa dalawang magkaibang mundo. Minsan, sa mga gabing iyon, marahan nitong idinidikit ang kamay sa kanyang tiyan, isang paalala ng batang minsan nilang ibinahagi, at sa mga sandaling iyon ay nararamdaman niya ang parehong lungkot at ginhawa.
Ngunit kasabay ng kanilang mas matatag na ugnayan ay ang unti-unting pagbabalik ng pagbabagong dati naranasan na ni Teresa. Sa ikalawang buwan mula nang bumalik ang engkanto, muli niyang napansin ang mga senyales na alam na niya. Ang kakaibang bigat sa kanyang katawan, ang mas mabilis na pagod at ang banayad na kirot sa kanyang dibdib tuwing gabi. Hindi na siya nagulat nang tuluyan niyang tanggapin na muli siyang nagdadalang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot. Tanging pagmamahal at pagtanggap ang nasa kanyang puso. Alam niyang bahagi iyon ng kanyang kapalaran at sa halip na magtago o magtanggi, buong puso niyang tinanggap ang pagbabalik ng buhay sa kanyang sinapupunan. Isang gabi, habang napahiga siya sa kama at mahigpit na nakayakap sa engkanto, ibinulong nito sa kanya ang ilang salita sa wika nitong hindi niya lubos maintindihan. Ngunit batid niyang ang kahulugan nito ay pangako at pasasalamat. Sa haplos at yakap ng nilalang na iyon, alam ni Teresa na hindi siya iniwan upang magdusa mag-isa at na sa bawat bagong buhay na kanilang ibinubuo, mas lalong tumitibay ang ugnayan nila. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat, ngunit sa mga gabing iyon na puno ng pag-ibig, alam niyang handa siyang sumugal para sa damdaming natagal na niyang hinahanap. Ang pagmamahal na walang hangganan, kahit pa ito'y nagmula sa isang nilalang na hindi sa mundong kanyang kinamulatan. Lumipas pa ang mga buwan at unti-unting nahahalata ang pagbubuntis ni Teresa. Kahit anong pagtatago pa ang gawin niya sa ilalim ng maluluwag na kasuotan ng madre. Sa simula, kaya pa niyang maglakad ng mabilis at makibahagi sa lahat ng gawain sa kumbento. Ngunit ngayon ay madalas na siyang hinihingal at napapaupo sa gitna ng trabaho. Hindi na rin siya makaiwas sa mga tingin ng ibang madre, lalo na ng mga mas matanda na tila may alam sa kanyang kalagayan. Pinipili nilang hindi magsalita, ngunit may mga matang nagmamasid at may mga bulungang bumabalot sa katahimikan ng bulwagan kapag siya ay dumadaan. Isang gabi, matapos ang huling pagdarasal, naglakad siya papunta sa kusina upang uminom ng mainit na tsaa. Sa may pasilyo, nasalubong niya si Sor Cristina. Matagal siya nitong tinitigan bago nagtanong ng walang paligoy-ligoy kung maayos ba talaga siya. Hindi agad sumagot si Teresa, ngunit nang makita niya ang paraan ng pagkakatitig ni Sor Cristina, hindi puno ng paghuhusga kundi ng pag-aalala, bumuntong hininga siya at nagpa siya na magsabi ng totoo. Walang ibang tao sa paligid, kaya sa mababang tinig, ibinulong niya na ang ama ng dinadala niya ay hindi isang mortal. Hindi siya nagulat nang imbes na mabigla ay tila alam na ni Sor Cristina ang kanyang tinutukoy. Ikinwento ni Sor Cristina na matagal nang may kasaysayan ang kumbento at ang mga nilalang mula sa kabundukan. Noon pa man, may iilang babae, kabilang ang mga madre, ang pinipili upang maging daan sa pagpapatuloy ng lahi ng mga engkanto. Ang mga batang ipinapanganak sa ganitong paraan ay bihirang manatili sa mundo ng tao, sapagkat may tungkulin silang ginagampanan sa kabilang mundo. Hindi lahat ng madre ay alam ito, at may ilan pang ang tutol sa ganitong kasunduan. Ngunit para sa mga nakakaunawa, ito ay isang sagradong gawain, hindi isang kasalanan. Habang nakikinig si Teresa, unti-unti niyang naramdaman ang bigat sa kanyang puso na napapalitan ng kakaibang ginhawa. Hindi pala siya nag-iisa, at higit sa lahat, hindi siya isang salarin sa mata ng lahat. Kinabukasan, tinawag siya ni Madre Pilar sa kanyang opisina. Tahimik lamang si Teresa habang tinatahak ang mahabang pasilyo. Kabado kung ano ang sasabihin ng punong madre. Pagkapasok niya, naupo siya sa harap ng mesa at naghanda sa posibleng sermon o parusa. Ngunit sa halip na galit, isang mahinahong tingin ang sinalubong niya. Sinabi ni Madre Pilar na alam niya ang tungkol sa engkanto at sa pagbubuntis ni Teresa. Ibinahagi ng punong madre na noong siya ay mas bata pa, nakasaksi siya ng kaparehong pangyayari sa isang kasamahan sa kumbento. Mula noon,
tinanggap na niya na may mga bagay na hindi nasusukat sa karaniwang pamantayan ng simbahan at may mga himala at kalooban na hindi madaling ipaliwanag ng tao. Huwag kang matakot, wika ni Madre Pilar, sapagkat ang bata ay isang tanda na isang mas malaking plano. Sa mga sumunod na gabi, mas naging bukas si Teresa sa presensya ng engkanto. Hindi na niya itinatago ang pagbubuntis kapag silang dalawa lamang. Madalas ay nakaupo sila sa tabi ng bintana, magkatabi, habang hinahaplos nito ang kanyang tiyan. Minsan ay maririnig niya ang mahihinang salitang binubulong nito na tila awit para sa bata. Kahit hindi niya maintindihan ang wika, nararamdaman niyang puno iyon ng pagmamahal. May mga sandaling ipipikit niya ang kanyang mga mata at iisipin kung paano kaya kung pareho silang nabubuhay sa iisang mundo. Isang mundo kung saan wala siyang panata na kailangang talikuran at walang sino mang hahatol sa kanilang pagmamahalan. Ngunit alam din ni Teresa na may mga matang hindi pa rin siya lubos na tinaanggap. May ilang madre na pilit siyang iniiwasan o binabati lamang ng malamig. Kapag naririnig niya ang mga bulungan sa likod niya, pinipili na lamang niyang manahimik at magpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa kanyang puso, alam niyang wala na siyang kailangang patunayan sa kanila. Ang mahalaga ay ligtas ang kanyang anak at ang ugnayan niya sa engkanto ay buo at totoo. Ang kaalaman na tanggap siya ng punong madre at ni Sor Cristina ay sapat na upang magpatuloy siya sa bawat araw ng may lakas ng loob. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa hardin, may naramdaman siyang banayad na paggalaw mula sa kanyang sinapupunan. Napangiti siya at otomatikong hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi nagtagal, sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang pamilyar na anyo ng engkanto, nakamasid mula sa malayo. Hindi ito lumapit, ngunit sapat na ang presensya nito upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa gabing iyon, muli silang nagtagpo at mas mahaba kaysa dati ang oras na inilaan nito sa kanyang piling. Niyakap siya nito ng mahigpit at sa haplos na iyon ay naramdaman niya ang pangakong kahit anong mangyari, hindi siya pababayaan. Sa paglipas ng mga araw, mas naging malinaw kay Teresa na ang kanyang papel ay higit pa sa pagiging isang madre na nagkataong minahal ng isang nilalang mula sa ibang mundo. Siya ay naging bahagi ng isang kasaysayan na mas malawak kaysa sa kanyang buhay at sa kanyang sinapupunan ay naroroon ang patunay na minsan ang pagmamahal ay lumalampas sa lahat ng hangganan kahit pa sa pagitan ng dalawang magkaibang daigdig at sa puso niya nagsimulang mabuo ang paniniwalang marahil ay hindi ito isang lihim na kailangan ikahiya, kundi isang biyayang dapat yakapin. Habang lumalaki ang tiyan ni Teresa, mas lalo ring lumalalim ang kanyang ugnayan sa engkanto. Noon, tuwing gabi lamang sila nagkikita, ngunit ngayon, minsan ay nararamdaman na niya ang presensya nito kahit sa araw. May mga pagkakataong habang naglalakad siya sa hardin o sa gilid ng kagubatan, tila may banayad na ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. May halimuyak ng ilang-ilang na bigla na lang lilitaw at magpapaalala sa kanya na hindi malayo ang nilalang na minahal niya. Sa bawat haplos sa kanyang tiyan, nararamdaman niya ang paggalaw ng sanggol at sa tuwing nandyan ang engkanto, mas nagiging malinaw ang koneksyon nilang tatlo. Hindi na itinatanggi ni Teresa sa kanyang sarili ang damdamin. Ang takot na naramdaman niya noong una ay napalitan na ng pagtanggap at pagmamahal. Kapag magkasama sila ng engkanto, wala na ang kaba at pag-aalinlangan. Sa halip, may matinding pagnanais na mas makilala pa ito, hindi lamang sa mga haplos at yakap, kundi sa kwento ng buhay nito. Minsan, habang magkatabi sila sa tabi ng bintana, sinusubukan niyang tanungin ito tungkol sa kanyang mundo. Hindi man niya ganap na maintindihan ang mga salitang ibinubulong nito. Sapat na ang ekspresyon ng mga mata at ang init ng boses para maramdaman niyang may kasaysayan itong kasing lalim ng mga punong nakapalibot sa kumbento. Sa kanilang mga gabi,
mas naging mahinahon at mapusok ang mga sandaling magkasama sila. Hindi na ito gaya ng una nilang mga pagkikita na puno ng misteryo at pananabik na may halong kaba. Ngayon, bawat paglapit at bawat pagyakap ay may kasamang pag-unawa at emosyon. Sa tuwing hinahaplos nito ang kanyang piski o dinadampi ang labi sa kanya, nararamdaman niya ang pangakong hindi siya pababayaan. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, mararamdaman ni Teresa na para bang sila lamang ang tao sa mundo at wala nang iba pang mahalaga. Sa araw, patuloy pa rin siyang gumaganap sa kanyang mga tungkulin bilang madre. Ngunit may mga oras na hindi niya maiwasang maglihim upang makapiling ang engkanto sa lugar na sila lamang ang nakakaalam. Isang hapon, habang nag-iigib siya ng tubig mula sa bukal, bigla itong sumulpot mula sa lilim ng mga puno. Hindi ito ang oras na nakasanayan nilang magtagpo, kaya't nagulat siya. Ngunit sa halip ay takot, matinding tuwa ang naramdaman niya. Nilapitan siya nito at hinawakan ang kanyang kamay. At kahit walang salitang sinabi, alam niyang nais nitong dalhin siya sa isang lugar. Maingat siyang inalalayan nito sa paglalakad papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Doon, natuklasan niya ang isang tagong parang na hindi niya pa nakikita noon. Napapalibutan ito ng mga bulaklak na hindi niya kilala. May kulay na tila sumasayaw sa liwanag ng araw. Sa gitna nito ay may isang maliit na lawa na kumikislap na parang salamin. At sa ibabaw ng tubig ay may mga kumakaway na damo na tila humihinga. Doon sila umupo at habang nakahilig siya sa balikat ng engkanto, naramdaman niyang mas tumitibay ang koneksyon nila. Tila ipinapakita nito sa kanya ang bahagi ng kanyang mundo, kahit hindi pa siya tuluyang nadadala roon. Sa katahimikan ng lugar, walang naririnig kundi huni ng mga ibon at mahihinang hampas ng hangin sa mga dahon. Pagbalik nila sa kumbento, may kakaibang kapayapaan sa puso ni Teresa. Alam niyan ang kanilang pagmamahalan ay hindi na simpleng pagkikita tuwing gabi, kundi isang pagsasama na may kasamang pagtanggap sa kanilang pinagkaibang mundo. Hindi na siya nagdadalawang isip kung mali ba ang nararamdaman niya, sapagkat sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na ang ugnayan nila ay higit pa sa pisikal na atraksyon. Isa itong malalim na pagsasama ng dalawang nilalang na pinagbuklod ng kapalaran. Minsan, habang magkasama sila sa kanyang silid, ipinapatong ng engkanto ang kamay nito sa kanyang tiyan. At sa bawat galaw ng sanggol, napapangiti ito na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Nakikita ni Teresa sa mga mata nito ang tuwa at pagmamalaki. At sa bawat titig ay nararamdaman niyang sila ay tunay na isang pamilya, kahit papansamantala lamang ang kanilang oras na magkasama sa mundong ito. Wala na sa kanya kung paano ito titignan ng iba, sapagkat alam niyang sa kanilang tatlo, siya, ang engkanto at ang sanggol, nandoon ang isang uri ng pagmamahal na walang hangganan. Sa mga gabing nakikita sila, madalas ay mas matagal ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng mga tingin at yakap. May mga pagkakataong magkadikit lang ang kanilang noo habang nakapikit, pinakikinggan ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa katahimikan, napupuno ang silid ng init at lambing. Hindi na niya iniisip kung kailan muling kukunin ng engkanto ang kanilang anak, sapagkat alam niyang kahit dumating ang panahong iyon, hindi na mawawala ang koneksyon na nabuo sa kanila. Ang ugnayang iyon ay hindi na kayang sirain ng distansya o ng dalawang magkaibang mundo. At sa bawat umagang gigising siya ng mag-isa, may ngiti sa kanyang labi at isang matamis na alaala sa kanyang puso. Alam niyang habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan. At kahit na alam niyang may hangganan ang kanilang mga oras sa piling ng isa't isa, pinipili niyang ituon ang kanyang sarili sa kasalukuyan. Sa bawat haplos, sa bawat ngiti, at sa bawat gabi na magkasama silang tatlo,
sa ilalim ng parehong buwan na sumasaksi sa kanilang kwento. Habang papalapit ang araw ng panganganak, mas malinaw na sa isipan ni Teresa na hindi na siya maaaring manatili sa kumbento habang buhay. Hindi lamang dahil sa kanyang kalagayan bilang ina, kundi dahil alam niyang darating ang oras na kakailanganin niyang pumili kung saan niya gustong itaguyod ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang malamlam na liwanag ng buwan, dumating ang engkanto. Wala itong dalang halimuyak o kakaibang simoy ng hangin gaya ng dati. Sa halip, dala nito ang isang presensya na puno ng kabigatan. Umupo ito sa tabi niya at sa titig pa lamang ay alam na ni Teresa na may mahalaga itong nais iparating. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng mas malinaw sa kanyang wika, bagaman may kakaibang tono pa rin. Sinabi nitong hindi na ligtas para sa kanya at sa sanggol na manatili sa mundo ng tao. May mga nilalang na naiinggit at tutol sa paglalapit ng kanilang mga uri at may panganib na maaaring dumapo sa kanila anumang oras. Sa halip na matakot, naramdaman ni Teresa ang kakaibang kapanatagan. Alam niyang matagal nang pinag-iisipan ng engkanto ang sasabihin nito at hindi ito basta pananakot. Ito ay paanyaya na sumama sa kanyang mundo. Isang desisyong hindi na niya kayang ipagpaliban. Kinabukasan, buong araw siyang nag-isip. Pinagmamasdan niya ang mga kapwa madre habang abala sa kanilang gawain. Ang ilan ay tila walang kamalay-malay sa lihim na pinagdadaanan niya. Samantalang ang iba, lalo na sina Madre Pilar at Sor Cristina, ay palihim na nagpapakita ng suporta. Habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa altar, lumapit si Sor Cristina at mahina siyang pinanong kung handa na ba siya. Wala siyang tuwirang sagot, ngunit sa ngiti at pagtango ni Teresa, alam na ng kausap niya ang kanyang pasya. Wala nang puwang ang pagdududa. Handa na siyang sumugal para sa kaligtasan ng kanyang anak at sa pagmamahal na natagpuan niya sa engkanto. Dumating ang gabi ng kanilang pag-alis. Tahimik ang buong kumbento. Tanging mga kuliglig at hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Naglakad si Teresa sa pasilyo, suot ang isang simpleng damit na iniabot sa kanya ni Sor Cristina ilang araw na ang nakalilipas. Sa may bakuran, naghihintay na ang engkanto. Nakatayo sa lilim ng punong mangga, hindi ito nagdala ng anumang gamit maliban sa isang mahabang balabal na agad nitong ipinantakip sa kanya upang hindi siya makita ng kung sino mang nagmamasid. Sa isang iglap, tinahak nila ang daan patungo sa kagubatan, mas malalim kaysa sa anumang lugar na napuntahan niya noon. Habang naglalakad, napansin ni Teresa na nag-iiba ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay mas nagiging matingkad, ang mga puno ay tila mas malalaki at mas matanda, at ang hangin ay may halong halimuyak ng mga bulaklak na hindi niya kilala. Tila may manipis na ulap na bumabalot sa kanilang daraanan, at sa bawat hakbang ay mas nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Walang takot sa kanyang puso, tanging pananabik at pag-asa na sa dulo ng paglalakbay na ito ay may bagong simula para sa kanila. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, huminto ang engkanto at humarap sa kanya. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang mga kamay at muling nagpaalala na kapag tumawid siya sa kanilang mundo, mahihiwalay na siya sa karamihan ng mga bagay na kinagisnan niya. Hindi na siya basta makakabalik at ang kanyang buhay ay magiging lubos na naiiba. Ngunit hindi na nag-atubili si Teresa. Sa halip, mas mariin niyang hinawakan ang mga kamay nito at sinabing handa siyang iwan ang lahat kung iyon ang kapalit ng kaligtasan ng kanilang anak at ng pagkakataong makapiling ito habang buhay. Nagpatuloy sila sa paglakad hanggang marating nila ang isang malawak na parang na napapalibutan ng mga punong, ang mga dahon ay kumikislap sa dilim. Sa gitna nito ay may tila kurtina ng liwanag na kumikilos na parang tubig, ngunit hindi basa.
Hinawakan siya ng engkanto sa baywang at sinabing iyon ang daan patungo sa kanilang mundo. Sa paglapit nila, naramdaman ni Teresa ang kakaibang init at lamig na magkasabay, parang may yakat na mula sa isang lugar na matagal na siyang naghihintay. Sa sandaling tinawid nila ang kurtina, nagbago ang lahat. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, sinalubong siya ng tanawing hindi niya kailanman inakala na makikita. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin na mas malalaki at mas maliwanag kaysa sa mundo ng tao. At ang hangin ay mas magaan, mas sariwa. Ang lupa ay may mga damong kasing lambot ng unan, at sa malayo ay may mga ilog na kumikislap na parang gawa sa pilak. Doon niya naunawaan na totoo ang lahat ng kwentong narinig niya noon. At higit pa sa mga iyon, ang kagandahan ng lugar na ito. Sa tabi niya, nakangiti ang engkanto, hawak pa rin ang kanyang kamay. Walang sinabi ang dalawa, ngunit sa kanilang mga mata ay malinaw ang pangako na sa mundong ito, magsisimula sila ng bagong buhay kasama ang anak na kanilang hinihintay. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya'y maging madre, naramdaman ni Teresa na wala na siyang tinatakasan, sapagkat sa piling ng nilalang na ito, natagpuan niya hindi lamang ang pag-ibig, kundi ang tahanan na matagal na niyang hinahanap. Sa mga unang linggo ng paninirahan ni Teresa sa mundo ng mga engkanto, puno ng pagkamangha at pagkatuto ang bawat araw. Iba ang galaw ng oras doon. May mga araw na tila mas mahaba at may gabi na mas maikli kaysa sa kanyang nakasanayan. Ang paligid ay tila laging buhay. May mga bulaklak na bumubuka sa mismong harap niya, mga ilog na kumikislap sa ilalim ng araw at mga punong animoy humihinga kasabay ng hangin. Ngunit kasabay ng kagandahan ay ang hindi maikakailang tensyon na nararamdaman niya. Lalo itong lumutang ng isang hapon habang namamasyal sila ng engkanto sa gilid ng isang lawa ay may sumulpot na 3 nilalang mula sa kakahuyan. Matangkad at maringal ang tindig ng mga ito, ngunit halata sa anyo at sa paraan ng pagtitig nila na hindi sila pabor sa presensya ni Teresa. May isa na lumapit at diretsyong nagsabi sa wika ng mga tao, bagaman may kakaibang tono, na hindi ligtas para sa kanya na manatili roon. May mga matatandang engkanto na tumututol sa paghalo ng kanilang dugo sa lahi ng tao. Maging ang bata na dinadala niya ay itinuturing ng ilan na isang banta. Naramdaman ni Teresa ang malamig na kilabot na dumaloy sa kanyang gulugod. Ngunit bago pa siya makasagot, marahan ngunit mariin siyang himila ng engkanto palapit sa kanya. Ipinapakita na hindi siya pababayaan. Kinagabihan, sa kanilang tahanang nakatirik sa gitna ng isang luntiang parang, ipinaliwanag ng engkanto ang nangyayari. May mga mangkukulam na matagal ng laban sa kanilang lahi. At sa oras na malaman nilang may sanggol na anak ng engkanto at tao, gagawin nila ang lahat upang masira iyon. Kaya kinakailangan nilang maging handa. Ang gabing iyon ay naging mas tahimik kaysa sa dati. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga titig at mahihinang paghawak ng kamay, naroon ang isang malinaw na kasunduan. Protektahan nila ang isa't isa anuman ang mangyari. Hindi nagtagal at dumating ang pagsubok. Isang gabi na puno ng liwanag ng buwan, habang si Teresa ay nagpapahinga sa loob, nakarinig siya ng kakaibang pagaspas ng hangin at mga yabag sa paligid ng kanilang tahanan. Sa una, inakala niyang ito ay mga hayop lamang mula sa kagubatan, ngunit nang lumakas ang tunog, nakarinig siya ng mga tinig na hindi pamilyar. Bumukas ang pinto at pumasok ang engkanto. Nakafunot ang noo at mabilis na iniutos sa kanya na manatili sa loob at huwag lalabas anuman ang marinig. Sa kabila ng kaba, sumunod siya, ngunit hindi niya naiwasang silipin mula sa maliit na siwang ng bintana ang nangyayari sa labas. Sa gitna ng parang, nakatayo ang engkanto, nakaharap sa 3 figurang nababalot ng maitim na usok. Ang kanilang anyo ay nakakapangilabot, mata na tila walang itim,
balat na kulay abo, at boses na parang iisang tinig mula sa maraming bibig. Dinig ni Teresa ang mga salitang may halong panunukso at pagbabanta. Hinihingi nilang isuko sa kanila si Teresa at ang sanggol, kapalit ng kapayapaan sa lugar. Ngunit sa halip na sumang-ayon, umangat ang engkanto. Tila lumalakas ang liwanag sa paligid nito at nagsimulang maglabas ng kakaibang enerhiya mula sa kanyang mga palad. Nagsimula ang laban. Ang hangin ay naging matalim, ang lupa ay umuga, at ang paligid ay nagliwanag sa bawat salpukan ng kapangyarihan. Mula sa bintana, nakikita ni Teresa ang mabilis na paggalaw ng engkanto na para bang sumasayaw sa gitna ng unos. Ngunit hindi basta-basta ang mga kalaban. Bawat atake ng engkanto ay sinusuklian ng matitinding sumpa at anino na pilit sumisingit sa kanilang tahanan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, iniisip lamang ang kaligtasan ng tanak at ang kaparehang lumalaban para sa kanila. Sa gitna ng labanan, isang anino ang mabilis na sumingit sa bahay. Isang nilalang na mas maliit kaysa sa iba, ngunit may matatalim na kuko at mata na tila apoy. Agad niyang naalala ang babala ng engkanto na huwag lalabas. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang oras para mag-isip. Nakakita siya ng isang mahabang kahoy mula sa paanan ng kama at buong lakas niya itong hinampas sa nilalang. Sa isang iglap, naglaho ito. Iniwan siyang nanininig ngunit ligtas. Sa labas, matapos ang ilang minutong matinding bakbakan, nagtagumpay ang engkanto na paalisin ang mga mangkukulam. Sa bawat paghinga nito ay halata ang pagod, ngunit sa mga mata ay malinaw ang ginhawa nang makita si Teresa na ligtas. Agad siyang niyakap nito, mahigpit at walang salitang kailangan upang malaman niyang iyon ay pasasalamat at pangakong mas lalo pa siyang iingatan. Kinabukasan, ipinatawag sila ng pinuno ng kanilang komunidad sa mundo ng mga engkanto. Ipinahayag nito na mula sa gabing iyon, hindi na sila maaaring manatili ng walang bantay. Magtatalaga sila ng mga tagapagtanggol sa paligid ng kanilang tahanan at bibigyan si Teresa ng mga basbas upang mas maprotektahan ang kanyang katawan at ang batang ipinagbubuntis niya. Bagamat may kaba pa rin sa kanyang puso, ramdam niyang mas ligtas na siya ngayon kaysa sa mundong iniwan niya. Habang bumabalik sila sa kanilang tahanan, hawak kamay at tahimik na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng araw, napatingin si Teresa sa engkanto at ngumiti. Hindi niya man alam kung ano pa ang mga pagsubok na darating. Sigurado siyang kaya nilang harapin iyon ng magkasama. Sa piling nito, natutunan niyang ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpili na manatili at lumaban para sa mga taong mahal mo, kahit pa ang mundo sa paligid mo ay puno ng panganib. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa nangyaring laban-laban sa mga mangkukulam, unti-unting nakasanayan ni Teresa ang pamumuhay sa mundo ng mga engkanto. Hindi lamang siya naging bahagi ng tahanan ng kanyang minamahal, kundi natutunan na rin niyang makisalamuha sa iba pang nilalang na naroon. Sa kabila ng ilan na patuloy na nagdududa sa kanya, may mga iilan ding nakipaglapit at tinanggap siya bilang isa sa kanila. Madalas siyang maglakad sa paligid upang masanay sa kakaibang tanawin. Ang mga punong kasing taas ng tore na puno ng bulaklak, mga ilog na tila may sariling awit, at mga nilalang na kakaiba ang anyo ngunit mababait at palangiti. Isang araw, inanyayahan siya ng engkanto na sumama sa isang pagtitipon sa gitna ng kanilang kaharian. Ipinakilala siya sa harap ng maraming nilalang, hindi bilang isang bisita, kundi bilang kanyang asawa at magiging reyna. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng titulong iyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaalamang magiging tulay siya ng dalawang mundo. Sa pagkakataong iyon, isinusuot sa kanya ang isang korona na gawa sa pinong dahon at bulaklak na kumikislap sa liwanag ng araw, tanda ng pagtanggap sa kanya. Sa paligid, may mga awit at sayaw bilang pagbati, at sa unang pagkakataon,
Ramdam niyang lubos siyang tinatanggap, hindi lamang ng minamahal niya kundi ng buong komunidad. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas masaya ang kanyang pagbubuntis. Laging nariyan ang engkanto upang alalayan siya sa bawat hakbang at may mga tagapangalaga sa paligid na tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Madalas silang mamasyal sa mga lugar na para bang mula sa panaginip. Isang talon na may bahagharing hindi nawawala, isang damuhan na sumasayaw kapag tinatamaan ng hangin, at isang burol na tanaw ang buong kaharian. Doon madalas umupo si Teresa habang nakahawak sa kanyang tiyan. Iniisip ang magiging buhay ng anak nila sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi niya nakalimutan ang mga anak na nauna na niyang isinilang at kinuha ng engkanto. Sa isang gabi, natahimik silang magkatabi. Naglakas loob siyang itanong dito kung maaari ba niyang makita ang mga iyon. Walang sumagot ang engkanto sa loob ng ilang sandali. Ngunit kalaunan ay tumango at sinabing may tamang oras para doon. At nang dumating ang araw na iyon, dinala siya nito sa isang lugar na tinatawag nilang Hardin ng mga Tagapagmana. Isang malawak na lugar na puno ng mga batang masayahin, iba't ibang anyo, ngunit lahat ay may parehong kislap sa mata. Doon nakita ni Teresa ang mga anak niyang dati iniwan niya sa silid ng kumbento. Mas malalaki na, malusob at puno ng sigla. Tumakbo ang mga ito papalapit sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang sila'y mahiwalay, nayakap niya silang muli. Ang muling pagkikita nilang iyon ay nandala ng hindi matatawarang kaligayahan kay Teresa. Hindi man niya makasama araw-araw ang mga anak, alam niyang ligtas at masaya ang mga ito sa mundong ito. Pinayagan siya ng engkanto na bumisita sa kanila anumang oras na nais niya. At sa bawat pag-alis niya sa hardin, dala niya ang katiyakan na ang mga anak niya ay hindi malayo, kundi nasa ilalim lamang ng iisang kalangitan na ngayon ay tinatawag ninyang tahanan. Lumipas pa ang mga buwan at dumating ang araw ng kanyang panganganak. Sa gitna ng gabi nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan at agad na dinala siya ng engkanto sa isang silid na puno ng mga bulaklak at ilaw na parang bituin. Nandoon ang mga matatandang tagapag-alaga na may kaalaman sa pag-aalaga ng mga bagong silang na anak ng lahi nila. Mahigpit na hawak ni Teresa ang kamay ng engkanto habang unti-unting dinadala siya ng mga alon ng sakit. Sa bawat kirot, naroon ang mga awit ng mga tagapag-alaga, tila lumilikha ng kapayapaan sa kabila ng hirap. Matapos ang ilang oras, isinilang niya ang isang batang may balat na tila sumasalo ng liwanag at mga mata na kumikislap na parang bituin. Agad itong inakay ng engkanto at inilapit sa kanya. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng pagod at takot. Hinawakan niya ang sanggol sa kanyang dibdib at marahan itong natulog sa kanyang bisig. Walang ibang tunog sa paligid kundi ang banayad na paghinga ng kanilang anak at ang tibok ng puso nilang mag-asawa. Ang buong kaharian ay nagdiwang sa pagsilang ng bata. Sa gitna ng pagtitipon, ipinakilala nila ito bilang bagong tagapagmana ng kanilang lahi, isang simbolo ng pagkakaisa ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Habang pinagmamasdan ni Teresa ang anak nilang nakangiti sa kanyang pagtulog, napangiti rin siya. Sa wakas, narating na niya ang isang lugar at panahon kung saan wala na siyang dapat katakutan. Sa mundong ito, kasama ang kanyang asawa, ang mga anak na nauna at ang bagong sanggol, alam niyang tunay na tahanan na ang natagpuan niya. Makalipas ang ilang buwan mula nang isilang ni Teresa ang kanilang anak, tuluyan na siyang nasanay sa buhay bilang reyna ng kaharian ng mga engkanto. Sa bawat araw ay natututo siyang magpasiya kasama ang kanyang asawa, nakikilahok sa mga pulong ng mga nakatatanda at tumutulong sa pagpaplano ng mga gawain para sa kapakanan ng buong komunidad. Hindi lamang siya isang asawa at ina ngayon, isa na rin siyang gabay at simbolo ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Kapag naglalakad siya sa gitna ng kanilang bayan, sasalubungin siya ng mga ngiti,
Yumuyuko ang ilan bilang tanda ng paggalang at may mga batang tumatakbo papalapit upang yakapin siya kahit hindi niya kadugo. Ramdam niyang tinanggap na siya ng buong kaharian at ang dating pangamba na maging banyaga ay tuluyan nang nawala. Sa loob ng kanilang tahanan, puno ng tawanan ang mga araw. Ang kanilang sanggol ay mabilis lumaki at sa bawat buwan ay mas lalo nitong ipinapakita ang kakaibang ganda ng pinaghalong dugo, ang ningning ng balat na nagmumula sa ama at ang malambot na anyo ng mukha na minana sa kanya. Madalas ay magkasama silang tatlo sa hardin, kung saan tinuturuan ng engkanto ang bata na kilalanin ang mga halaman at hayop sa paligid. Habang si Teresa naman ay kumakanta ng mga awit mula sa kanyang mundo. Sa mga gabing tahimik, mauupo sila sa ilalim ng malawak na langit na puno ng bituin. Nakapulupot ang kanilang anak sa kanilang gitna at mararamdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Isang araw, dinala siya ng engkanto sa isang lugar na hindi pa niya nararating. Isang mataas na burol na tanaw ang parehong mundo. Mula roon, makikita sa malayo ang anyo ng kabundukan na naghihiwalay sa kaharian ng mga engkanto at sa mundo ng tao. Tahimik silang nakaupo habang pinagmamasdan ang liwanag ng araw na unti-unting bumababa sa dalawang panig. Sa sandaling iyon, nagsalita ang engkanto at sinabing kung nanaisin niya, maaari siyang bumalik sa mundo ng tao kahit kailan, kasama ang kanilang anak. Ngunit alam ni Teresa ang sagot sa kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa at sinabing ang tahanan niya ay narito, kung saan buo ang kanyang pamilya at kung saan siya tinanggap ng buong puso. Hindi niya itinakwil ang mundo ng tao. Sa halip, pinili niyang maging tulay nito sa kaharian ng mga engkanto. Kaya't minsan sa isang taon, binubuksan nila ang daanan patungo sa kanyang dating kumbento upang bisitahin ang mga kapatid na madre at dalhin ang mga balita mula sa kanilang kaharian. Sa tuwing bumabalik siya roon, hindi na siya tinitingnan bilang isang taong tumalikod sa kanyang panata, kundi bilang isang taong nakahanap ng sariling misyon, ang panatilihin ang kapayapaan at koneksyon ng dalawang magkaibang daigdig. Sa bawat pagbisita, nadadala niya ang mga halamang gamot, binhi at mga kwento ng pag-asa na siya namang kapalit ng mga panalangin at pagpapala ng mga madre para sa kanyang pamilya. Habang lumalaki ang kanilang anak, mas lalo rin niyan nakikita ang layunin ng lahat ng pinagdaanan niya. Ang batang iyon ay naging sagisag ng pagkakaisa at pag-asa, hindi lamang para sa kaharian ng mga engkanto, kundi para rin sa mundo ng tao. Sa tuwing titingnan niya ito, naaalala niya ang mga gabing puno ng kaba, ang mga araw ng pagtatago, at ang mga sakripisyong ginawa niya para sa kaligtasan nito. Ngayon, lahat ng iyon ay nagbunga ng isang masayang buhay na hindi niya inakalang posible. Dumating ang isang gabi ng pagdiriwang sa kaharian kung saan nagtipon ang lahat sa gitna ng malaking parang. May mga ilaw na tila bituin na nakasabit sa mga puno. Musika mula sa mga instrumentong gawa sa kahoy at dahon, at sayaw ng mga bata sa paligid ng apoy. Si Teresa, kasama ang kanyang asawa at anak, ay umupo sa gitna ng kasayahan. Pinagmamasdan niya ang masayang mukha ng mga taong dati may pagdududa sa kanya. At ngayon ay tinatrato na siyang isa sa pinakamahalaga sa kanilang lipunan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang simpleng madre sa isang liblib na kumbento hanggang sa pagiging reyna ng isang mahiwagang kaharian ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pagtanggap at pagyakap sa kapalaran. Sa pagtatapos ng gabi, habang nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin, niyakap siya ng engkanto at bumulong ng pasasalamat sa lahat ng kanyang isinakripisyo. Mumiti si Teresa at ipinikit ang mga mata. Pinakikinggan ang mabagal na tibok ng puso nito. Sa kanyang isipan,
Malinaw ang katotohanang natagpuan na niya ang tahanan na matagal na niyang hinahanap. Isang lugar kung saan wala siyang kailangang itago at kung saan ang pagmamahal ay hindi sinusukat ng pinagmulan kundi ng tibay ng kanilang samahan. Sa mundong iyon, kasama ang kanyang asawa, anak at mga taong itinuring na niyang pamilya, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang walang hanggang kapayapaan.